Good morning, Collegiate Daricans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong Collegiate Daricans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Legit Daricans. And gara nga po ngayong umaga, ang atin pong mainit na update na pag-uusapan ay patungkol dito po kay Jose Manalo na kung saan ay pinataob na naman po ang kalaban. Pinatunayan na always panalo, parang pure gold lang. And talagang malakas po itong si Mayor Jose Manalo, no? At patuloy niya po itong pinapatunayan. Kaya naman ngayon pa lamang congratulations kaya Mayor Jose and sa buong Legit Daricans kasi sunod-sunod po ang kaswertehan na nangyayari po sa buhay ng mga Legit Daricans. So yan siguro ang epekto rin ng kanila pong paglipat sa TV5. Siniswerte po sila samantalang yung kanilang inalisan ay parang minamalas-malas mga ka-OG. At syempre bukod po dyan natin din pag-uusapan ang ilang latest happenings dito sa Legit Daricans. Pero bago po yan ay thank you so much sa mga nandito ngayon na nakantabay at nakatambay sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyo. And kung isa po kayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and the notification bell para maging updated at una kayo sa nilalabas po nating mga balita. And para naman sa mga masusugid nating taga-subaybay na nandito ngayon, narito po ang ilan sa mga napili po nating shoutout for today's video. So, shoutout nga po mga ka-OG dito kay Sir Charles Justin. Magandarang umaga po sa inyo, pati po kay Miss Rosemary. Ayan, wala po siyang apelyido, but shout out and magandarang umaga. 14344. Shout out din po dito kina Sir Randy Argilas. Magandarang umaga, it's me Hilda Parducho. Shout out Sir Renato Messina. Shout out Zenny Alcantara. Shout out Eddie Bucayo and Juna Reyes. Magandarang umaga. Shout out din po dito sa ating masugid na taga-subaybay Rodolfo Bautista, Romela Mena, Jonas Eliseo, Roya Mogol and Sir Austin Cruz. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay dito sa ating YouTube channel. Again, a big shout out na napakalupit sa inyo pong lahat. Samantala, happy October month po sa ating lahat mga ka-OG. Kagaya nga ng sabi nitong si Bossing, hi fans, happy October po sa ating lahat. And para naman sa sentro ng ating update, pumapatungkol po ito kay Jose Manalo, kay Mayor Jose Manalo na walang katalo-talo dahil ipinanganak na manalo. Muli nga pong pinatunayan na naman ni Mayor Jose ng kanyang pagiging manalo dahil winner na naman nga po si Mayor Jose Manalo na kung saan ay taob po ang kalaban. So, grabe talaga na itong si Jose Manalo. Wala talagang katalo-talo. So, sa kakatapos lamang po na Battle of the Judges, so manok po ni Mayor Jose Manalo ang naging panalo or nagwagi po sa kompetensya. So, congratulations sa kanilang dalawa and well-deserved naman po talaga. And hindi nagkamali si Kuya no na ang piliin po ay si Jose Manalo. Grabe nga po yun. All out support from Legit Daricans supporter. So sabi nga po dito mga ka-OG, congratulations sa kauna-unahang Ultimate Champion na Marvin Peralta. Hashtag Battle of the Judges PH. Hashtag Battle of the BOT JPH Ultimate Champion. And narito nga ang komento ng mga netizens. Congrats sa winner and Mayor Jose Manalo na walang katalo-talo. Mayor na walang katalo-talo talaga. Congratulations to our first ever Ultimate Battle Champion, Marvina Peralta. Well-deserved. Well-deserved win after his heartfelt performance. So, ilan lang po yan sa komento ng mga netizens. And na pa rin po talaga ang pagiging walang katalo-talo nitong si Mayor Jose. Kasi nga naman, muli po niyang pinatunayan, di po ba?
Sabi pa po dito, lakas, basta manok ni Mayor, laging panalo kasi pinanganak na manalo. Congratulations. Nakakatawa po sa comment section, puro ganito ang atin pong mga nababasa. So kahit outside the E80 ay Mayor pa din talaga ang tawag dito kay Jose Manalo. And speaking of E18, nako, ito po mga ka-legit na recads, wala pong katapusan na request pa din talaga ang atin pong nababasa at hiling po ng mga legit na recads para po sa E80 na extension ng oras dahil marami po ang nabibitin. Maaari din pong factor talaga mga ka-OG, ito pong mga unexpected na happenings since live po ito. Meron pong mga unexpected of course dyan na hindi po makakat na. Meron din pong po pwedeng factor ang paghaba po ng kanilang commercial na kung saan okay lang naman. Hiling nga po natin mas marami pang commercials, 'di ba? Pero naapektuhan din nga po ang oras po ng E80. So request pa din po talaga ang habaan po ang kanila pong oras. Kagaya ng showtime, medyo mahaba-haba, no? Kaso kasi ka-OG ay wala po kasing teleserye na sasagasaan sa GTV. Dito po sa TV5 ay meron. Alam naman po natin, unti-unti pong lumalakas ang TV5. So, importante rin po ang mga teleserye sa kanila. Ayun nga po dito kay Sir Eddie Bukayo, maganda siguro at least 20 minutes extension ang E80 pero may teleserye sa hapon ang TV5 kaya sinasakto lang nila ang oras sa oras yan. Fully loaded kasi commercial nila kaya minsan nawala ng last segment nila. Unlike sa Showtime na humahaba yon dahil sa mga banter ni Vice Ganda. So, kayo po ba mga ka-OG, anong inyong masisay hinggil dito? Okay lang din naman po yung kanilang oras na yon. Siguro talagang kapag alam lang po nila na marami silang commercials, isakto na lamang po at wag pong mag-o-overtime sa kanila pong mga segments. Para hindi po makain yung oras po ng iba nilang segment. May iba nga po nagre-request na sana ay bawasan po yung timer kung 3 minutes po ang timer para po sa Gimme 5, 2 minutes na lamang para mag-cash. Kasi maganda rin naman daw po ang babala. Mas maraming segments ay mas mabilis na pacing at mas nakakagana raw pong manood. Pero at the end of the day ay kanya-kanya naman pong kanya-kanya naman pong opinion yan guys. And naniniwala naman tayo TVJ knows the best. Samantala, ayun naman po mga ka-legit na recads kay Sir Roy Michano Mogol. Shout out and magandang umaga. Kung ilalagay si Atasha sa sugod bahay, malamang daming magre-react dyan. Sasabihin, ginaya ng E80 ang fake bulaga. Para sa akin, wag na muna ilagay sa barangay si Atasha para itapat. Kay Cassie sa Gedli, okay lang naman na kahit nasa studio lamang si Atasha, malaki din naman ang views ng E80. Totoo po yan, pero yung hinggil po rito sa baka isipin ng Itbulaga tape, naku, wala naman tayong pakialam sa sasabihin po nila. Pero medyo malabo po talaga sa ngayon na ilagay po nila si Atasha sa barangay kasi 'di ba sabi nga may pinaghahandaan pong segment. So malay po natin nandoon si Atasha sa bagong segment, di po ba? Kaya sa ngayon ay mukhang malabo na madala siya sa barangay. Pero kung may plano man, hindi naman po imposible na may planong dalhin sa barangay itong si Atasha. Why not? Coconut, choknut. So suportahan po natin 'yan mga ka-OG. And maaano po doon, mapapractice, mahasa po ng ayos talaga itong si Atasha Mulak dahil lalabas lang po yung pagiging natural niya. Samantala, ayon naman po kay Sir Renato Messena, shoutout po sa inyo and magandang umaga muli. Ayan, sawa na kasi sa pagmumukha ni Cassie ang madlang Davricades. Mula ba naman Lunes gan Linggo ay nakabalandra mukha ng batang yan, lalangawin talaga. Nga, Linggo kasi yung nasa All Out Sunday. Pasalamat po siya at nakuha pa siya sa Itbulaga kasi kung hindi ay tuwing Linggo lamang po ang kanyang karera. Dahil wala naman po siyang teleserye.
at hindi rin naman po siya masyadong pinag-uusapan sa social media. So nanganganib din ang kanyang pangalan, although lumalabas po sila sa mga commercials. Ayon naman dito kaya The Ginot Club, shoutout po sa inyo, magandang umaga. New Girl Group, Atasha Aling Tasing, Miles Aling Maling, Karen Aling Karing, Raisa Aling Maliit. So, yun lang po muna ang ating update ngayon. Pa-comment naman po sa baba para sa inyong mga opinion, komento at saloobin. Syempre, don't forget to click the subscribe button and notification bell na rin para maging updated at una sa mga nilalabas nating mga update.